Muli ay tayo po ay narito upang pag-aralan muli ang salita ng ating mahal na Diyos. Kaya po ako'y patuloy na nagpapasalamat sa inyong panahon na oras na ibinigay upang makinig at bigyan pansin ang ating pag-aaral tungkol sa salita ng ating Panginoon. Kaya ako po ay lubos nagpapasalamat sa inyong mga panahon na ibinigay. So, ngayon mga kapatid ko, mga kaibigan, isa sa mga pag-aaral natin ay may kinalaman sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Second coming of Jesus Christ. Ito po yung ating sentro sa pag-aaral ngayon. Okay? Kaya po ay wala tayong ibang patuloy na pagsasaligan o pundasyon sa ating pag-aaral kundi walang iba ang salita ng Diyos. So, ito po ay ating dapat tuunan ng pansin sa ating buhay na malaman natin ang bagay na inihayag ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pagdating. So, bago ko po umpisahan ang ating pag-aaral, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin sa ating mahal na Diyos. Kami, Panginoon, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa patuloy mong ipinagkakaloob sa amin na magandang panahon at patuloy na ipinagkaloob mo sa amin ang magandang kalusugan upang pag-aralan muli ang iyong banal na mga salita. Purihin ka, Panginoon. Hinihiling namin ang iyong pangangasiwa sa pag-aaral na ito. Ang iyong banal na mga salita ang siyang aming pundasyon palagi sa aming pag-aaral. O dakilang Diyos, patnubayan mo po ang mensaheng ito sa mga nakikinig ngayon ay iyong buksan ang mga kaisipan at puso. Ipaunawa mo, Panginoon, ang iyong mga salita na ito, Panginoon, ay maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, amin pong patuloy na hinihiling ang aming mga sarili na linisin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang o mayroon ka, Panginoon, nakikita ng kalikuan sa aming buhay. Patawarin mo kami, O Diyos, upang ang aming gawain ay magiging karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa pagpatawad aming makasalanan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. So, tulad po ng ating tanong na ano po ba ang pundasyon sa salita ng Diyos? Lagi po natin itong tinatalakay sapagkat kailangan natin maunawaan sa ating buhay na wala tayong ibang pagsasaligan ng ating pamumuhay sa sanlibutan, walang iba kundi ang kanyang banal na mga salita. Sapagkat ito po ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Juan 17:17, sabi niya, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Gusto ng Diyos ay maging banal tayo sa katotohanan. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay katotohanan. Kapag banal tayo sa katotohanan sa kanyang mga salita, hindi tayo basta madadaya ng kaaway o mga maling paniniwala sa sanlibutan. Sapagkat ang mga bagay nihayag ng Diyos na dapat nating malaman tungkol sa mga katotohanang bagay ay matatagpuan lang po natin sa banal na kasulatan. Kaya nga po, isa sa ating paksa ngayon sa pag-aaral ay ang tungkol sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Binit sa iyong kaalaman, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw po ba ay nakarinig na o mayroon pang nagmensahe sa iyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay muling babalik? No? Ikaw ba ay nakarinig na ng pabalita na nabalitaan mo na
sinasabi ng mga ngaral ay muli nang babalik si Kristo. Opo, totoo po yan. Subalit, gusto kong sabihin sa iyo, mga kaibigan, mga kapatid, marami po ang nagtuturo ngayon tungkol sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. At hindi lamang po ganon. Mayroon din pong mga relihiyon o mga sikta na nagsasabi na ang Hesukristo na ating Panginoong Hesukristo ay hindi na po kailangan hintayin na babalik sapagkat si Kristo ay kasama na nilang namumuhay sa kanilang grupo. At ang Kristo na ang kanilang tinuturo ay ang kanilang kinikilalang leader. Siya na raw po si Kristo. So, isa sa mga paniniwala na ating tinatangkilik sa ating buhay, ito po ba ay sinang-ayunan na banal na kasulatan na ang Kristo po ba, si Jesucristo ay kasama na natin at hindi natin kailangan hintayin ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba mga kapatid na ang ating sanlibutan ay nababalot ito ng pandaraya ng dyablo. Sapagkat ang lahat ng mga paniniwala na ating nasasagap sa ating buhay, yan po'y pakana ni Satanas upang manatili tayo doon sa maling paniniwala. Lalo-lalo na yung mga paniniwala tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo, no? Sapagkat ang dyablo ang gumagawa sa lahat ng bagay na iyan. No? Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 11, ang versikulo ay 14, at hindi katakataka kung bakit daw napakaraming mandaraya o panlilinlang na naranasan ng ating sanlibutan o sangkatauhan. Hindi raw po katakataka, sabi ni Apostol Pablo. Bakit? Sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. So kung mayroon po kayong panahon, buksan niyo po yung topic na ang dyablo na ating pinag-aralan. Si Satanas ay anghel, maganda, matipuno, gwapo. Kaya po, ang kanyang katanyagan o ang kanyang mga karunungan ay ginagamit niya sa pandaraya. Nagkukunwari siya ng anghel ng kaliwanagan upang dayain ang mga tao sa mga maling paniniwala. So, yan po ang karakter na ginagampanan ni Satanas sa sanlibutang ito. Ang dyablo na mandaraya ay mas higit na ating pong paghandaan na makilala ang sikang coming ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kasi itong si Satanas, darating ang panahon na mayroon pong magpapakita na gagayahin ang ating Panginoong Kristo. At ito po ay bulaang Kristo. Kung paano ang pagdating ng Panginoong Kristo, gagayahin po ito ni Satanas. At kung mayroon pong ganong pangyayari na makikita natin na dumating na si Kristo at itong Kristong ito na dumating ay gumagawa ng mga himala at nagpapagaling at gumagawa ng mga himala ng mga kanais-nais nating paniwalaan. Subalit, siya po ay namumuhay, naglalakad sa sanlibutan ito. Yan po mga kapatid ay dapat nating paghandaan. Yung na sinasabi ko po sa inyo, yan po yung mga bulaang Kristo. Darating ang panahon na gagawin ni Satanas yan. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, kung paanong si Kristo ay darating sa kaluhatian, si Satanas ay magpapakita rin sa kaluhatian. Subalit, makikita natin sa pag-aaral ngayon na ang dyablo na Satanas na sa kanyang pagdating ay siya lang po ang
mag-isa. So ating pag-aralan ngayon, dahil ano po ba ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo? Kaya po, ang dyablo ay patuloy na gumagawa ng pandaraya sa ating mundo para linlangin ang mga tao. Nagkukunwari siyang anghel ng kaliwanagan. Kaya nga po itong chapter ng Mateo 24, 23 hanggang 24. Ito po ang mensahe ng ating Panginoong Kristo sa mga darating na mga bulaang propeta at mga bulaang Kristo. Nagbigay ang Panginoon ng babala, paunang salita, upang kung dumating ang mga bagay nito, hindi po tayo maliligaw. Ang sabi po dito, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. So, nagbigay si Kristo kung nariyan na. Kung si Kristo ay nagsasabi ka ngayon ay kasama mo na si Kristo, o nariyan na, dumating na siya. Ang sabi ng Panginoon si Kristo, huwag daw natin itong paniwalaan. Kung mayroon pong nagsasabi ngayon na si Kristo ay siya ang leader ng iglesia at gumagawa siya ng mga himala at nakikita natin at namuhay na kasama natin, natutulog na kasama natin ngayon at kinikilala natin siya ang Kristo. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong paniwalaan. Kung may magsabi sa inyo, yan po ang paunang mensahe ng ating Panginoon Kristo na binigyan niyang babala ang kanyang bayan sa dating ng mga pandaraya. Sa Mateo 24, verse 24, ito po ang kanyang paunang mensahe. Sabi dito, sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo. Totoo po, may magsisilitaw na bulaang Kristo. Alam niyo po ba na sa sorbe ng ating mga dalubhasang mga ngaral o sa sorbe nila, ang buong sanlibutan ay napakarami na pong nag-aangkin na ang si Kristo ay siya na mismo. Ito po ang bilang kabuuan, umabot na sa 800 ka mga individual na mga tao ngayon na nag-aangkin na sila na raw po si Kristo. At bagaman hindi aminin ng taong ito na siya na si Kristo, at nakikita ng mga kanilang mga membro na ang gawa ng mga himalang ginagawang taong ito ay katulad daw ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo. Kaya itinuturing nila ang kanilang leader na si Kristo na ang kanilang kaharap. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Yan po ang sabi niya. At magmamakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat iligaw, kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. Kung maari, ililigaw ang mga hinirang ng Diyos. Ano ang layunin ng mga bulaang Kristong ito at ang mga bulaang propeta? Ang layunin po nila iligaw ang mga tao. Pati ang mga hinirang ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos na hindi pa nakatuklas, hindi pa masyadong luto o alam ang mga bagay sa katotohanan ng banal na kasulatan, walang pundasyon sa salita ng Panginoon, sila rin po ay maaring maligaw sa mga pandaraya na ginagawa ng Satanas sa sanlibutan ito. May bulaang Kristo. Kung ikaw ngayon na namumuhay sa sanlibutan at ang iyong itinuturing na leader ay siya na ang si Kristo, na naniniwala ka na ang Espiritu ni Kristo ay sumasa kanya na, mag-ingat po tayo mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ang Panginoong si Kristo ay nagsasabi, yan po'y bula ang Kristo. Kung may Kristo man ngayon na isinilang, na iniluwal sa isang
ipinanganak sa isang hospital o namumuhay sa sanlibutan ito at naglalakad at nagiging leader sa isang iglesia, paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, yan po'y bulaang Kristo. Kaya po mag-iingat po tayo sa ating paniniwala. Kung ito ba ay nasang-ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung narito, ipinauna ko nang sinasabi sa inyo. Bago pa man mangyayari ang mga bagay nito, na makikita natin itong paglitaw ng mga bulaang Kristo, ang sabi ng Panginoon, ipinauna ko nang sinasabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya ay nasa ilang. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magsilabas. Narito siya ay nasa masilid o nakasama na natin sa ating pamumuhay. Ang sabi ng Panginoon, Hesukristo, huwag ninyong paniwalaan. Ito po ang babala ng Panginoong Hesukristo sa mga dumarating na mga pandaraya na ginagawa ni Satanas sa sanlibutan ito. Kaya nga po, paano po ba inahintulad ng Panginoon ang kanyang pagdating? Sapagkat kung mayroon pong mga pandaraya na ating nakikita ngayon, ito po ang teksto na binanggit ng Panginoon na inahintulad niya ng kanyang pagdating para po hindi tayo madaya. Sabi niya, sapagat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay inahintulad niya sa kalagayan na mayroong kidlat. Kung ikaw ngayon ay nakakita ng isang kidlat, na gumuguhit sa silangan at nakikita sa kanluran, yan po ang tanda, mga sign na si Kristo po ay darating. Sapagkat inahintulad niya ang kanyang pagparito sa sanlibutan, sa ikalawang pagdating, ay gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang kanluran. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. So, yan po mga kapatid ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya nga po sa mga pandaraya na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo ay makikita natin ang mga bagay na ito. Una, ito po ay katauhan o bulaang Kristo. Kaya nga po kung mayroong Kristo na tao na naglalakad dito, ang sabi ng Panginoon, yan po'y bulaang Kristo. O lugar dito o doon, kung may magsasabi, o nandito siya sa amin, o nandoon siya sa ibang lugar, o nandoon siya sa Manila, o sa ibang parte ng mundo, sabi ng Panginoon, huwag niyo siyang paniwalaan. Kaya nga po, isa pa sa mga pandaraya ni Satanas na dapat nating pag-aralan ngayon, itong tinatawag na sikretong pagdating ni Kristo. Kung mayroon mang sikretong pagdating ni Kristo, ating alamin sa banal na kasulatan, kung ito po ba ay sinang-ayunan sa banal na kasulatan tungkol sa pagdating ni Kristo. Kaya nga po, kung ikaw ay nakapanood ng isang television at may nagbabalita sa iyo na si Kristo ay naroon na, nagbigay ang Panginoon ng babala. Sabi niya, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniniwalaan. Sapagkat yan ay mga bulaang Kristo. Kung mayroon kang nababasa sa Word Today o mga babasahin o mga balita, katulad ng mga dyaryo ngayon nagsisilitawan, nabasa mo na si Kristo ay dumating na. Ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong paniwalaan. Kaya kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya na sa ilang. Alam nyo ba ang salitang ilang? Ito'y tumutukoy sa mga lugar na malalayo. Kung sabihin nila, nasa Amerika na ang ating Panginoong si Kristo, o nasa Davao na,
At ang Kristong ito ay nakasama na namin. Ha? Sabi ng Panginoon, huwag ninyong paniwalaan. Huwag kayong magsilabas. Pag sinabing huwag magsilabas, ibig sabihin, huwag nating bigyan ng atensyon o huwag nating bigyan ng pagkakataon na makichismis doon sa mga bagay na doon sapagkat ito ay pandaraya ni Satanas. No? Kaya nga po, kapag si Kristo dumating na, makikita natin ang mga bagay na ito. Subalit, paulit ko pong sinasabi sa inyo, si Satanas ay darating din. Nagagayahin niya si Kristo at siya ay interviewin sa mga television. Kaya sabi ng Panginoon, kung dumating ang bagay na ito, na mayroong Kristo na katulad ng kanyang pagdating, at si Satanas ay mayroon din ipapakita na ang kanyang kamay ay mayroong butas ng sugat sa magitan ng pako, at nagpapagaling, naglalakad sa sanlibutang in-interview ng mga television, huwag din natin itong bigyan ng atensyon. Oh? Huwag kayong magsilabas. Ibig sabihin po, huwag mong ibigay o makipagchismis. Bakit? Baka ikaw ay ma-hypnotize at madaya. So, ganun po ang mga pandaraya. Gusto ko pong sabihin na darating po yan. Tiyak na darating sa sanlibutan. Ang pinakahuling yugtong gagawing pandaraya sa Satanas ay gagayahin niya si Jesus Christ. Malapit na pong darating yan, mga kaibigan. Oh? So, itong mga pandarayang ito dapat nating malaman na binigay ng ating Panginoon Kristo. Mula ang Kristo nagpapaanyo sa katauhan, lugar, dito o doon man. Ang pangatlo ay paraan ng pagdating ni Kristo ay sabi nila ay sikreto daw. So ngayon mga kapatid, ating pong isa-isahin ang mga pandarayang ito at ating pong isentro ang isa pang pandaraya na nagsilitaw sa sanlibutang ito. Ito po yung tinatawag na ang pagdating daw po ni Jesus Christ ay sikreto. Secret rapture. No? Lihim daw po ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. At itong mga pananaw ito ngayon, paniniwalang ito ay ginawa ito ng palabas. Na sa palabas na iyon, pag sinabing dumating na si Kristo, halimbawa ang isang tao sa pamilya, isang pamilya, pag dumating na daw si Kristo, biglang nawala ang kanilang anak at naiwan lamang ang damit. Yun daw po ay tinatawag na secret rapture. No? Kaya, totoo po ba na ang pagdating ng Panginoon ay sekreto? So, ating pong pag-aralan sa banal na kasulatan. Kaya nga po, paulit-ulit na binanggit ng Panginoon, kung narito siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So katulad po ng kidlat. Ha? Yan po inantulad ng Panginoon ang kanyang pagdating. So ang mundo natin at ibang-ibang denominasyon ngayon ay nagtuturo ng ibang bagay tungkol sa katotohanan na sinasabi nila. Ang turo ay tungkol sa Panginoong Kristo ay sikreto, no? At mayroon din po mga denominasyon ngayon na nagtuturo na si Kristo ay kasama na nila. Gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, na walang ibang mandaraya sa sanlibutan ito kundi ang dyablo. Kung mayroon po kayong pagkakataon na buksan ang pakinggan yung ating pinag-aral na karaan tungkol sa pag-aatin sa dyablo na sinabi ng Apokalipsis, inihagis ang dragon sa lupa at kanyang mga kampo na siyang mandaraya sa buong sanlibutan. Ang dyablo ang siyang nandaya sa mga tao sa buong sanlibutan. Ganun po ang
inihayag ng banal na kasulatan. So, mga kapatid ko, dadako po tayo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin ng 5 katotohanan, 5 paraan na dapat nating malaman ngayon na itinuturo ng banal na kasulatan itong 5 paraan tungkol sa pagdating ni Kristo. At gusto ko pong din sabihin sa inyong kapatid ko, mga kaibigan, na ang paraan ng pagdating ni Kristo ay hindi pinitulot na ito ay makopya ni Satanas. Kung ang pagdating ng Panginoong Kristo sa kanyang kahulatian ay kayang gayahin ni Satanas, subalit itong 5 paraan na dating pag-aaralan ay hindi pinitulot ng Panginoon na kopyahin ni Satanas. Kaya po, ating pong pag-aralan ngayon ang 5 katotohanan na tinuturo ng Biblia, 5 paraan na sinasaad ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pagdating. So, kung ikaw na nakikinig, kung ikaw ngayon ay taglay mo ang katotohanan ito, sinasabi ko po sa iyo na ikaw ay hindi madadaya sa mga patibong o mga pandaraya na ginagawa ni Satanas sa sanlibutan ito. Kailangan nating alamin ang katotohanan ito, 5 paraan. So, ang banal na kasulatan ang ating pundasyon sa pag-aaral tungkol sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Ating pong pag-aralan, isa sa mga pangako ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang pagdating. At saan ito matatagpuan? Sa bersikulong ito na lumabas mismo sa kanyang bibig. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Juan 14, ang bersikulo 1 hanggang 3. So, ito po yung pangako ng Panginoon sa kanyang pagdating. Ating pong basahin at unawain ang talatang ito. Sabi ng Panginoon, "Huwag magulumihan ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang lugar para sa inyo," sabi ng Panginoon, "ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumuon." Ito po yung pangako ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa verse 1, "Huwag magulumihan ang iyong puso." Kung mayroon man tayong mga kabagabagan o mga pagsubok na naranasan sa ating buhay, lalong-lalo na sa darating ng mga pandarayang ito, ang sabi ni Jesus Christ, huwag daw tayo magulumihan sa ating puso o magkaroon ng pagkatakot sa ating puso. Kung titignan natin ang ating sanlibutan sa panahon ngayon, ang ating paligid at mga pangyayari sa ating daigdig ay sobrang nakakaba-kaba at nakakatakot. Tulad po ng nangyari sa pandemic, ang halos lahat ng tao ay nababalot ng takot. Subalit, ang mensahe ng Panginoon sa atin, huwag daw tayong magulumihan sa ating puso. Magkaroon lang tayo ng kapayapaan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. Ito po yung ating gagawin. Magkaroon po tayo ng panampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan." Totoo po ito. Ang ating Panginoong Jesucristo nag-aalok sa atin na mayroon po siyang tahanang inihanda sa langit. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung tayo po ay mayroong tahanan sa sanlibutan ito, na tingin natin ang ating tahanan ay napakasikip at napakahirap, subalit ang Panginoon ay nagsasabi sa iyo ngayon na mayroon pong tahanan sa bahay ng aking Ama. Maraming tahanan sa bahay ng aking Ama. Kung hindi gayon, sabi niya, kung hindi totoo ito, kung ito ay hindi katotohanan, sasabihin ko ba sa inyo? Sasabihin ba ng Panginoon? Totoo po yan, mga kapatid.
katotohanan po ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo, sabi niya, na ako'y paparoon upang ipaghanda ko ang lugar para sa inyo. Pumunta si Kristo, pagkatapos na siyang ipako sa cross, siya muling nabuhay, at sa pagkabuhay niya, siya umakyat sa langit. Sabi niya, ako'y paparoon upang ipaghanda ko ang lugar para sa inyo. Nag-prepare ang Panginoon ng lugar sa bawat isa na mayroong pananampalataya sa Kanya. Bawat isa. Para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon, ngayon ang tanong, nakapunta na ba si Jesus sa Kanyang Ama? Yes. Matagal na po ang panahon umakyat si Jesus Christ at nakapunta sa Ama. Ang tanong, nakapaghanda na ba siya ng lugar? Nakapaghanda na po, mga kapatid. At malapit na po ang Kanyang pagdating. At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang lugar para sa inyo, ang sabi niya, ako'y babalik. Mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay sinabi niya, ako'y babalik. At kung siya'y bumalik, anong sabi niya? At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Ikaw ngayon na nakikinig, kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, tatanggapin ka niya sa kanyang sarili, sa kanyang pagdating. At kung kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumuon. Kung ano ang Diyos, ano ang pamumuhay ng Diyos, ay ganun din ang magiging buhay ng isang tao na mayroong pananampalataya sa Kanya. Naghihintay sa Kanyang pagdating. Kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, kung saan man siya pupunta, gusto niya, ikaw at ako ay makasama niya. Totoo po ang pangako ng Panginoon. Siya'y muling babalik. Kung saan ako naroon, kayo rin naman ay naroroon. Ito ang pangako ng Panginoon. Kapag ang Diyos ay nangako, hindi pwedeng hindi mangyayari. Pinag-aralan natin nung nakaraan yung tungkol sa Daniel 2. At ang pangako, ang salita, ang pangitain at panaginip ay tunay at tapat. Ang salita ng Panginoon ay tunay at tapat at mapagkakatiwalaan. Sabi, huwag magulumihan ang iyong puso. Muling paparito ako. Mga kapatid ko, ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo ay higit na malapit sa ating panahon ngayon. Nariyan ang mga kalamidad na nakikita natin na bahagi, mga sign na naghahayag sa ating mga mata na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Anong sabi ni Titus tungkol sa pagdating ng Panginoon? Sa Tito 2:13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpakita ng ating Panginoon Kristo. Sabi ni Pablo, ito'y mapalad na pag-asa. Ang mapalad na pag-asa ay ang pagpakita ng kalhutian ng ating Panginoon Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, hintayin ito. Hintayin natin ito, mga kapatid, sa pamagitan ng pananampalataya at paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Malapit na po siyang dumating. At kung siya'y dumating, ito'y tinatawag ni Apostol Pablo mapalad na pag-asa. Ano man ang pag-asa na ating pinapangarap sa sanlibutan, ang pag-asa na nag-aalok sa atin ay ang kanyang pagdating. Ito po'y pinakamapalad na pag-asa na dapat nating bigyan pansin sa ating buhay. Yan po, mga kapatid. So, ating pong pag-aralan itong 5 katotohanan na binabanggit ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang pagdating. Kung makikita niyo po ang larawan na kung paano ang pag-angat ni Kristo sa lupa, yan po yung panahon na nasaksihan ng mga alagad ang pag-akyat ni Jesus Christ na papunta sa langit. Saan po ba natin mababasa ang katotohanan ito? Ito ay mababasa natin, matatagpuan
sa aklat ng Gawa. Acts, ang kapitulo ay 1, ang bersikulo 9 hanggang 11. Ito po ang nilarawan ng Biblia kung paano si Jesus umakyat sa langit. Atin pong basahin. Sabi dito, gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, mga kaibigan, unang katotohanan na dapat mong malaman ngayon, kapag nalaman mo ito, hindi ka madadaya. Ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo ay tinatawag sa Biblia na literal na pangyayari. Literal na pangyayari o batay sa orihinal. Kung paano ang pag-akyat ni Kristo ay makikita natin. Dito natin makikita ang paglarawan sa literal na pangyayari. So, basahin natin. Ayan. Sabi dito sa 9, pagkasabi niya mga bagay nito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at inubli sa kanilang mga paningin. So, pagkasabi ni Jesus, mayroon po siyang inhabiling mensahe. Pagkatapos niyang sabihin ang mensaheng inhabilin sa mga alagad, nang siya'y titignan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap sa isang alapaap at ikinubli sa kanilang paningin. So, habang si Kristo ay umaakyat paunti-unti papunta sa itaas, itong mga alagad ay tinitignan nila si Jesus Christ. At siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang paningin. Nakikita po nila ang pag-akyat ni Jesus Christ. Samantalang, sabi dito sa 10, at samantalang tinitignan nila ang langit, habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may maputing damit. So itong mga alagad, habang tinitigan nila si Jesus Christ, na siya ay umaakyat sa langit, mayroon pong dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila. Itong dalawang lalaki ay mayroon pong kasuotan na maputing damit. At ito po ay nagsalita na nagsasabi, nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayong nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang paroon niya sa langit. So makikita natin dito, sabi ng dalawang lalaking ito, itong si Jesus na inyong tinitignan ng pag-akyat sa langit, ay paparito rin siya. Darating din siya na gaya ng katulad rin ng inyong nakitang paroon sa langit. Kung paanong pag-akyat ni Jesus Christ, ang kanyang pagdating ay katulad din ng kanyang pag-akyat. So maliwanag po dito mga kapatid na siya po ay umakyat na literal at siya po ay babalik na literal. No? Kaya nga po, sino ba itong lalaki na may puting damit na nakatayo sa tabi nila? Ito po yung anghel. Ito po yung patunay na ng salita ng Diyos sa pamagitan ng mga anghel. Sinabi ng anghel, itong si Jesus na inyong tinitignan mula sa langit ay darating na gaya rin ng inyong pagpunta sa langit. So si Kristo po ay umakyat sa langit. At yung kanyang pagbalik ay katulad din ng kanyang pag-akyat. Ngayon ang tanong, ang sabi ng iba, si Kristo daw po ay Espiritu. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na si Kristo po ay literal na umakyat at literal ding babalik. Siya po ay mayroong laman at buto. Sapagkat ang Espiritu ay ito po hininga lang po ito, hangin lang po ito mga kapatid. No? Si Kristo po ay may laman at buto. Kung paanong pong siya ay namatay sa cross, at yung katawang iyon na ibinaba sa cross at inilibing doon sa libingan. At yung katawang din yun na si katlong araw ay muling nabuhay, siya po ay nagtataglay ng laman at buto. Sapagkat yung kanyang katawan na inilibing, yun din yung katawang bumangon sa libingan. At yung katawang iyon, yun din yung katawang umakyat papunta sa langit. At yun din yung katawan
na babalik sa lupa. Siya po ay mayroong katawan, may laman at buto. Hindi po siya espiritu. Basahin niyo po sa aklat ng Lucas 24:36-39 hanggang 51. Siya po ay may laman at buto. Hindi po siya espiritong babalik, kundi siya po ay espiritong ay may laman at buto. Literal na pangyayari. Itong katotohanan ito, literal na pangyayari. Ngayon po mga kapatid, ang pangalawang katotohanan na ating alamin sa Biblia, tinatawag itong visible event o nakikitang pangyayari. Sabi dito, paano hinantulad ng Panginoon ang kanyang pagdating at saan niya hinantulad ito? Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silangan at nakikita hanggang kanluran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So kung ikaw ngayon ay nakakakita ng kidlat na gumuguhit mula sa silangan at ganon din sa kanluran, ganon ang pagdating ng Panginoon. Ang pagdating ng Panginoon ay makikita siya. Kung paano ang kidlat ay nakikita, ganon din ang pagdating ng Panginoon ay makikita siya. Ngayon mga kapatid, ilan kayang mata ang makakita sa kanyang pagdating? Ito po ang tala na ating mababasa. Kung mayroon po kayong banal na kasulatan, sa aklat po ng Revelation 1:7, ito ang sinasabi. Narito, siya ay pumaparitong nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. So, dito po natin makikita na ang pagdating ng Panginoon ay paparito siyang nasa alapaap lamang. Isa sa katotohanan na dapat nating malaman sa oras na ito, na ang pagparito ng Panginoon ay hindi po siya aapak sa lupa. Siya po ay nasa alapaap lamang at makikita lamang. Kung paano nakita natin sa katotohanan na binanggit ng unang literal na pangyari, siya ay nakita na sa mga alapaap, ganun din po ang kanyang pagdating. Subalit, hindi po siya aapak sa lupa. Siya ay nanatili sa alapaap upang salubungin natin. At makikita siya ng bawat mata. So, pag sinabing bawat mata, magtatanong po ako sa inyo, ano ba ang mga bagay na nilang ng Panginoon na mayroong mata na makakita sa kanyang pagdating? So, lahat po, kung titignan natin, maging ang hayop na mayroong mata ay makakita sa kanya. Kasi bawat mata. Sino lamang yung mata na hindi nakakita sa pagdating niya? Ano yung bagay na mayroong mata na hindi nakakita? Na ating ginagawang pagkain. So walang iba yun, tinatawag nating pinya na mayroong mata. Totoo po ba yan? Mga batid? So ang banal na kasulatan na nagsasaad sa atin para malaman natin ang pagdating ng Panginoon ay siya po ay makikita. Makikita po siya at ang makakita sa kanya ay ang bawat mata. Bawat mata ay makikita ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. At ano mangyari? At ang nagsiulos sa kanya at ang lahat ng angkan sa lupa ay magsitaghoy dahil sa kanya. Gayon din naman siya nawa. Lahat ng angkan sa lupa ay magsitaghoy sa kanya. Makikita siya ng bawat mata. Ngayon ang tanong, tanging karapat-dapat lang ba ang makita sa kanya? Tanging lang ba ang kanyang iglesia na mayroong mata ang makikita sa kanya? So, atin pong sagutin ang tanong na ito. Ang sabi po ng Matthew 24:31, sabi dito, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Ang ibig po sabihin nitong
lahat ng mga angkan sa lupa. Ang ibig sabihin po niyan, ang lahat ng tribo, lahat ng bansa, lahat ng tao sa sanlibutan, mabuti man o masama, ay makikita ang anak ng taong pumaparito sa alapaap. Makikita siya ng lahat ng tao, lahat ng angkan sa lupa. At makikita nila ang anak ng tao na pumaparitong sumasalapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ito po yung pagpapahayag ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. At ang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo ay makikita ng lahat ng angkan sa lupa o lahat ng tao sa lupa. Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa aklat ng Isayas 40, ang bersikulo ay 5. Sabi dito, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Kailan ito mahahayag, mga kapatid? Sa kanyang pagpaparito. At makikitang magkakasama ng lahat na tao. Lahat ng tao sa lupa na nabubuhay sa kanyang pagdating ay makikita siya. Sapagkat sinalatan ang bibig ng Panginoon. Yan po ang itinuturo ng ating Panginoon tungkol sa kanyang pagdating. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahayag at makikitang magkakasama. Pag sinabing magkakasama, masama at mabuti magkakasamang makakita sa kanya. Magkakasama ng lahat ng tao. Lahat ng tao ay makikita siya. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po kung mayroong nagsasabi na ang pagparito ni Kristo ay sekreto, hindi nakikita, yan po ay bulaang Kristo at bulaang propeta o bulaang mangangaral. Sapagkat ang pagdating ng Panginoong Kristo ay makikita siya lahat ng tao sa sanlibutan ito. Lahat ng tao, sabi ng banal na kasulatan. At ano ang mangyayari pag dumating ang ating Panginoong Kristo? At sabi dito sa 31, at kanyang susuguin ang kanyang mga anghel. Ito yung panahon na susuguin niya ang kanyang mga anghel. Anong gagawin ng mga anghel? Na may matinding pakakak at kanilang titiponin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Ito po yung pagtitipon. Paghihiwalay ng trigo at ng damo. Yan po, mga kapatid. Ang trigo ay kumakatawan sa mga taong maliligtas. Ang damo ay kumakatawan sa taong hindi maliligtas. Titipunin niya. At ang kontekstong ito ay tumuturo sa tungkol sa pagtitipon ng mga anghel. Susuguin ni Kristo ang kanyang mga anghel. At ang gagawin ng mga anghel, pagsama-samahin ang kanyang mga hinirang. At dadalhin ito ng Panginoon sa langit na bayan. Sasalubong sila sa Panginoon. Kaya nga po, ang banal o karapat-dapat lang ba ang makita sa balik ni Kristo? Hindi po. Lahat ng tao ay makikita siya. Kailan magaganap ang pagtitipon na ito? Ang pagtitipon sa mga hinirang ay mangyayari sa pagpakita ng Panginoon, na makita ng bawat mata ang ating Panginoon. Habang sinasalubong natin ang Panginoon sa kanyang pagdating, titipunin tayo ng mga anghel pagsama-samahin at sabay po tayong sasalubong sa ating Panginoon sa alapaap. So, yan po ang mga katotohanan. Si Kristo o si Jesucristo ay hindi darating na tahimik o lihim sa lahat ng lungsod o sa buong mundo. Yan po, mga kapatid. Si Kristo po ay malapit ng babalik. Yun. Sabi dito, narito siya pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Bawat mata ay makakita sa kanya masama at mabuti, maliligtas at hindi maliligtas. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Revelation 1:7. Ayan.
So, isa sa katotohanan ang tatlong paraan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, tinatawag itong dramatikong tinig o maririnig na pangyayari. Itong ikatlong paraan ng pagdating ng Panginoong Jesucristo, dito natin higit na papatunayan na ang kanyang pagdating ay hindi po sekreto. Maririnig po siya. Maririnig na pangyayari. So, anong talata ng banal na kasulatan ang nagtuturo sa atin na ang pagdating ng Panginoon ay maririnig? So, sabi dito, sa Psalms 50 verse 3, ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. So, maliwanag po ang banal na kasulatan na ang pagdating ng Panginoon ay hindi po sekreto. Sa unahan, nangunguna ang apoy na nangangalit at bumabagyong ubod ng lakas, humahangin sa paligid. So, kung kayo po ay nakaranas ng matinding bagyo, na mayroong mang bagyo na naranasan natin ngayon na akala natin ito ng pinakamalakas at ang bagyong ito ay nagdulot ng kasawian sa karamihan ng tao. Gusto kong sabihin sa inyong mga kapatid, kaibigan, ang pagdating ng Panginoon ay may bagyong ubod ng lakas. Mas matindi pa na bagyo ang maranasan ng lahat ng tao. At ang pagdating ng Panginoon ay mayroong tinatawag na sa unahan niya ay mangunguna ang apoy na nangangalit. May apoy ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. At siya po ay darating na hindi tahimik. Maririnig po siya ng mga tao. Bakit siya maririnig? Ito po ang ating mababasa. Bakit siya marinig? Sa unang Tesalonica 4:16. Ito ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. So, mismo ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang magbubuhay na magmuli. So, makikita natin sa talatang ito, alam nyo ba sa lahat ng talata sa Biblia, ito lang po ang nagtuturo sa atin ng talatang pinakamaingay na talata. Bakit? Sinasaad sa talatang ito na ang pagdating ng Panginoon ay mayroong isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. Saan ka ba nakarinig ng isang trumpeta o pakakak na hindi maingay? So, kapag mayroong pakakak na maririnig, ito po ay talagang maingay at malakas. Maingay po ang pagdating ng Panginoon Jesucristo at ito po ay maririnig ng lahat ng tao. Sapagkat mayroon pong sigaw dito at may tinig din po ng arkanghel. Yung tinig ng arkanghel, ito po ay napakalakas. Alam nyo ba na abangan nyo po, sino po yung arkanghel dito? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tinig ng arkanghel nito, ito po yung bubuhay sa lahat ng mga patay na nasa libingan. Bakit? At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo ay mararanasan ng sangkatauhan ang unang pagkabuhay na magmuli. So kung mayroong darating na Kristo na nagpapanggap na Kristo, subalit walang patay na nga buhay, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na yan po ay bulaang Kristo. Kaya sabi ni Kristo, huwag ninyong silang paniwalaan. Magaganap po ang unang pagkabuhay na magmuli sa pagdating ng Panginoon Kristo. Mayroong mabubuhay ng nasa libingan sa pagdating ng Panginoong Kristo. Kaya nga po ang pagdating ng Panginoon ay hindi po sekreto. Mayroon pong trompeta o pakakak ng Diyos. Ngayon, ilan ba ang magpapapakak? Halos lahat po ng anghel, no? Yan po, mga batid. At itong verse 27, unang Tesalonica 4, verse 17, sabi dito,
Kung magkagayoy, tayong nabubuhay na natitira, ay agawing kasama nila sa mga lapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa gayoy, sa Panginoon tayo magkailanman. Sabi dito ni Apostol Pablo, kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira. Anong ibig sabihin tong natitira? Kung ang isang tao ay hindi na dumanas ng kamatayan at nasaksihan niya na dumating si Kristo sa kanyang kapanahunan at siya po ay ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang palataya, pinaglingkuran niya ang Panginoon at naghihintay siya sa kanyang pagdating ng Panginoon at siya ay naratnan ng Panginoon ng buhay. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira. Nabubuhay na natitira, hindi nakaranas ng kamatayan, ay agawing kasama nila. So, makikita natin dito mga kapatid, na yung nasa libingan na bubuhayin at yung buhay na maratan ni Kristo sa kanyang pagdating ay kasama nila sa mga lapapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sila mga kapatid ko at kaibigan ay sabay na aakyat sa langit. Kaya nga po, noong sinabi ng Mateo 24, susuguin ng Panginoon ang kanyang mga anghel at titipunin ang mga hinirang sa 4 na sulok ng lupa. Ito po yung kasama po yung mga patay kay Kristo na binuhay. At yung patay na binuhay kay Kristo ay kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan po ang turo ng ating banal na kasulatan tungkol sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. No? Hindi po sikreto ang pagdating ng Panginoon sa Kristo. Mayroon pong magaganap na pagkabuhay muli. At mayroon din pong pakakak. At hindi po tinatawag na secret rapture na mawala ang isang tao pag dumating ni si Kristo. Sabay po ang nasa libingan na namatay kay Kristo at ang buhay na naghintay kay Kristo na maratnan niyang buhay. Sabay po silang sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Ang sabi dito, susuguin ng anghel. Aabayan po sila ng anghel, ng mga anghel ng Panginoon, papunta sa langit. Pagsalubong sa Panginoon sa alapaap. Okay? Ang anghel po ang abay sa kanila. So, yan po mga kapatid. Itong tatlong katotohanan na ating pinag-aralan ngayon, yan po ang katotohanan na dapat nating isabuhay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pang-apat na katotohanan na ating malalaman, ito po'y tinatawag na kapanapanabik na pangyayari. Ikaw po ba ay nananabik na dumating ang ating Panginoong Kristo? Yes. Ako na naglilingkod o nangangaral sa bagay na ito, katotohanan tungkol sa pagdating ng Panginoon, higit akong nananabik. Ano ang pakiramdam ng isang taong mayroong hinihintay? Pinapanabikan niya ang isang bagay, isang taong hinihintay niya na dumating sa kanya. So, balit ano ang ginagawa ng isang tao na walang ginagawang paghihintay? Hindi po siya makaranas ng pananabik. Kaya nga po, ito po'y kapanapanabik na pangyari sa mga naghihintay, naghanda sa kanyang pagdating. Kaya nga po, sabi ni Isaias, dito po, hindi ko po nilagay dyan, sabi niya, at sasabihin sa mga araw na iyon, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinihintay siya. Tayo'y matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Ito po ang karanasan ng mga taong sasalubong sa Panginoon. Magkaroon po sila ng kagalakan at kasiyahan. Sapagkat pinanabikan nilang hinintay ang Panginoon. Subalit sa mga tao na wala namang ginawa para maghanda sa pagdating ng Panginoon, ito po ay sorpresa sa kanila. Sorpresa o kagulat-gulat na pangyayari sa isang tao na wala pong ginawang paghihintay sa Panginoon.
sa pagdating ng Panginoon, maranasan ang isang hindi masukat na kaligayahan, di masukat na kagalakan. Yan po ang sinabi ni Isaias sa 25 verse 9. Yan po mga kapatid, no? So, ito po mga kapatid, kaya ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makikita nila ang kanyang kahihiyan. Mapalad daw po yung tinatawag na nagpupuyat. Ano bang sabihin nagpupuyat? Gusto niyang paghandaan ang pagdating ng Panginoon. Pinagpupuyatan niya ito. Pinaghandaan niya. At ano pa? Nag-iingat ng kanyang damit. Yung katwiran na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ang damit po dito, ito po yung tinatawag na damit ng kaligtasan. Iniingatan niyang hindi madungisan ng sanlibutan. At siya, Panginoon, at siya ay mapalad at hindi makikita ang kanyang kahubaran. Kaya nga sabi ng Panginoon, mapalad. Panahon na, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay magpuyat. Maghanda sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ano ba ang maging kalagayan ng sanlibutan pag dumating ang ating Panginoong Kristo? Sabi dito sa Revelation 16 verse 18, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog. At nagkaroon ng malakas na lindol na di pa nangyari kailanman mula ng pagkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Oo, sa panahon natin ngayon, nakikita natin ang mga nangyayari sa ating paligid at bawat panahon o taon ay nakakaranas tayo ng malalakas na lindol. Subalit sabihin ko sa iyo, kaibigan, kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay mayroong pinakamalakas na lindol na maranasan ng lahat ng tao. Itong lindol na ito, hindi pa nangyari mula ng magkatao sa lupa. Ibig sabihin, ang lindol na ito, hindi pa naranasan ng mga tao. Ito'y lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Ano kaya ang mangyayari sa sanlibutan pag dumating na ang Panginoon na mayroong malakas na lindol? Ito po ang sabi. At tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi nasumpungan. Sa Revelation 20 verse 16 verse 20. At tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi nasumpungan. Ano ang mangyayari sa mga bundok? Na matataas na mga bundok ay magsitakas. At ito ay hindi masusumpungan sa napakalakas na lindol na maranasan ng sanlibutang ito. Alam nyo mga kaibigan na mayroong nagsasabi sa atin na ang sanlibutan daw natin ay hindi mawawasak. At itong mga bagay sa sanlibutan ito, ang mga tao raw na maliligtas, mamanahin nila ang malaking building, ang malaking mga gusali na itinayo ng mayayaman. Sapagkat yung mga hinirang na ito, sila raw po ang tagapagmana. At ang sanlibutan ay hindi mawasak. Yan po'y kasinungalingan. Ang sanlibutan po ay lilindol na sobrang lakas. At tumakas ang bawat pulo at mga bundok ay hindi nasumpungan. Isa pa rin pong aral na lumitaw at karamihan ay ating tinatangkilik sa panahon ngayon. Itong sinasabi nila na ang tao lang daw po ang mauubos, ang maglalaho, subalit ang sanlibutan ay manatiling ganito. Ganito siya na wala pong pagkawasak na mangyari. Walang katapusan. Yan po isang kathang-isip at isang kasinungalingan na ginagawa ng dyablo sa sangkatauhan. Gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon ay magkaroon ng isang napakalakas na lindol at lubhang kakilakilabot. At tatakas ang bawat pulo at ang bawat bundok ay hindi po yan masusumpungan. Kaya nga po, ikaw at ako, panabikan natin
ang pagdating ng Panginoon. Sapagkat kung dumating ang Panginoon, ang mga hinirang ng Diyos sa panahong ito ay dadalhin ng Panginoon sa paraiso. Subalit, sa mga taong hindi naman naghihintay, walang ginawa sa kanyang sarili, kundi ang sarili niyang kagustuhan ang ginawa, ito po ay isang kagulat-gulat na pangyayari sa kanya. So, yan po mga kapatid, ang katotohanan, si Kristo po ay darating at malapit na itong mangyari. So, yan po mga kapatid, no? Ang pagdating ng Panginoong Kristo ay tinatawag itong maluwalhating pangyayari. Ito po yung 5. Gusto ko pong ulitin mga kapatid, na ang pagdating ng Panginoon ay una, literal na pangyayari kung paano siya umakyat sa langit na may laman at buto at nakikita siya doon. Ang kanyang pagbalik ay ganun din. Literal siyang babalik. Ang pangalawa ay makikita siya ng lahat ng tao, masama at mabuti. Makikita siya. Ang pangatlo ay maririnig siya. Maririnig ang kanyang pagdating. Mayroong bagyo at higit sa lahat ay mayroong trompeta. Kapanapanabik na pangyari ang ika-4 sa mga taong naghihintay sa kanya. Subalit sa mga taong wala namang ginawa aksyon para gawin ang narapat sa paglilingkod sa Panginoon at sinunod ang sariling kagustuhan, ito po ay kagulat-gulat sa kanya, katulad ng isang nanakawan. Kaya po ang panglima, ano po ba yung itong panglimang pangyayari? Ito po ay ating malalaman. So sabi dito, datapwat pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kalutian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalutian. So titignan natin mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon sa kanyang kalutian ay kasama niya po ang lahat ng mga anghel. Ito po ay tinatawag sa Biblia na maluwalhating pangyayari. Dahil lahat po ng anghel sa langit ay kasama ni Kristong bababa. At magpaparada po sila dyan sa alapaap ng langit. At makikita po ang kaluwalhatian nilang lahat. Alam nyo ba, binanggit sa Biblia, kaluwalhatian ng Ama, kaluwalhatian ng Anak, kaluwalhatian ng mga anghel. Gaano kaliwanag ang kaluwalhatian ng anghel? Napakaliwanag. Alam nyo po ba nung bumaba ang anghel para buksan ang libingan ng ating Panginoon Kristo, isang anghel lang na sobrang liwanag nakita ng mga bantay. Gaya ng kidlat. Ganon kalulhati ang pagdating ng Panginoon. Kasama niya ang lahat ng anghel. Kung mayroong darating na Kristo sa sanlibutan ito, subalit walang kasamang mga anghel, yan po'y bula ang Kristo. Sapagkat ang pagdating ng Panginoong Kristo ay kasama niya ang lahat ng mga anghel. Ngayon ang tanong, gaano ba kalami ang anghel ng Panginoon? Sa aklat po ng Jod, binabanggit po doon sa 14 na laksa-laksang mga anghel. Sa aklat po ng Revelation 5 verse 11, tinatawag ito libo-libo, makasampung libo at makasampung libo. So napakaraming anghel ang kasama ni Kristo sa kanyang pagdating. At ang lahat ng anghel ay kasama niya. Yan po ang katotohanan na ating pong natuklasan sa gabing ito. Ayan. So, ang pagdating ng Panginoon ay malulhating pangyayari kasama ang mga anghel. So, yan. Ito po yung 5 katotohanan na dapat natin tandaan sa ating buhay. Kapag ikaw ay mayroong katotohanan ito, tiyak ikaw at ako ay hindi nadadaya sa mga pandarayang ginawa ni Satanas sa pamagitan ng mga leader o ibang mga ngaral tungkol sa pagdating ng Panginoong Kristo. 5 katotohanan. Una, ito po ang pagdating ng Panginoon ay literal na pangyayari. Pangalawa, makikita ng pangyayari o makikita ng lahat ng tao, masama at mabuti. Pangatlo, marinig na pangyayari. Pang-apat, kapanapanabik na pangyayari. Panglima, ito po ay maluwalhating pangyayari.
Yan po ang katotohanan. So mga kapatid ko, ang pagdating ng Panginoon ay hinantulad niya isang magnanakaw. Ano ang karanasan ng isang tahanan kapag siya ay manakawan? Siya po ay nakaranas ng lughang kalungkutan at kagulat-gulat na mangyari sa kanya. No? Sapagkat ang magnanakaw ay hindi po magsasabi na ako po ay papasok sa iyong bahay para ikaw ay aking nakawan. Sapagkat ang magnanakaw ay hindi magpapaalam kung kailan siya darating. So ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Gusto ng Diyos. Kung dumating man ang magnanakaw, nais ng Panginoon na hindi ka manakawan. Dahil naghanda ka sa iyong sarili. No? Ganun po mga kapatid, no? Sabi nga ng Panginoon dito, sa datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Na ang sangkalangitan sa araw niyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay na sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tingnan natin ang ating sanlibutan. Ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ng ating pinagsikapang makamit, yan po ay mawawagtang lamang. Masusunog lamang. Huh? At ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Saan natin ibinigay ang ating atensyon sa ating buhay? Ayon ba sa paghangad ng mga bagay sa sanlibutan na ito po ay mawawasak lamang at mapupugnaw sa apoy? Oh? Mga kapatid ko, paghandaan natin ang pagdating ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay katulad ng magnanakaw. Oh, no? So, yan. Ang pagdating ng Panginoon ay isang magnanakaw sa panahon. Ang panahon, hindi natin alam kung kailan ito mangyari ang pagdating ng Panginoon. Kaya nga po, dapat natin itong paghandaan. Oh? Sa panahon ni Noe, ano ang naging karanasan ng mga tao? Ang panawagan ni Noe sa sangkatauhan, pumasok kayo sa daong o sa barkong ito, sapagkat ang Diyos ay magpapaulan sa loob ng 4 na araw, 4 na gabi. Subalit ang mga tao ay walang ginawa kundi sundin ang kanilang mga sarili at nilibak pa ang ating mga ngaral na si Noe. Kaya nung dumating ang malakas na ulan, sinubukan nilang katukin si Noe para buksan sila makapasok. Subalit, nasarado na po ang arka. Mga kapatid ko at mga kaibigan, may darating din po na panahon na ang pangangaral at ang pagpahayag ng salita ng Panginoon ay magwawakas. May darating na panahon na isasarado ng Panginoon ang kanyang habag sa sangkatauhan. At sa lahat ng bagay ay mayroon pong katapusan. No? Magdarating po ang tinatawag na close of provision. Sabi dito, paano ba inantulad ng Panginoon ang kanyang pagdating? Sabi niya, sa anong pangyayari niya iginagaya ito? Sabi nito, Mateo 24:36-37. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Yan po mga kapatid. Kung paano ang nangyari sa panahon ni Noe, gayon din ang pagdating ng Panginoon. Ang mga tao ay nalulong sa sariling pagnanasa sa sanlibutan ito at hindi nila pinakinggan ang mensahe ng kaligtasan. Huh? So, ano ang mangyayari sa masasama? Gusto kong sabihin sa iyo, mga kapatid ko, ang pagdating ng Panginoon sa sanlibutan ito, may dalawang klase siyang masasumpungan sa sanlibutan. Masama at mabuti. Dalawang klase. Sa grupo naman ay may tinatawag na 4 na grupo. Mga patay na nasa libingan, masama at mabuti, at mga buhay, masama at mabuti. So nasa libingan ngayon ay mayroong dalawang klase, masama at mabuti. May pag-aaral po tayo dyan. At ang masama naman ay masama at mabuti.
Sa pagdating ng Panginoon, ang maliligtas, yung mga banal na sa libingan ay bubuhayin. At pagdating ng Panginoon, ang mga patay na sa libingan na masama ay matil na sa libingan. At ang mga buhay na naglilingkod sa Panginoon at kasama yung banal na bubuhay ng Panginoon ay kasama sa langit. Ngayon, sa pagdating ng Panginoon, mayroon siyang mararatnan na masasama. Ano ang ibig sabihin po sa Biblia na masasama? Ito po yung yumurak, tumalikod, naghimagsik sa Panginoon. Hindi sinunod ang panggoberno ng Panginoon ng kanyang kautusan. Niyurakan nila at hindi nila pinaglilingkuran ang Panginoon. Mas sinunod ang sariling kagustuhan, naghimagsik sila sa Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon ay hindi pwedeng labagin ng tao. Sapagkat ito po ang pundasyon ng kanyang gobyerno sa langit at ang lupa. At ang gamitin niya sa kanyang paghatol ay walang iba, ang kanyang kautusan. Ano ang mangyayari sa masasama na maratnan ni Kristo sa kanyang pagdating? Ito po ang mangyayari. Sa aklat po ng unang Tesalonica 1:17 verse 9. At kung magkagayoy, at kayong mga pinighati, sa 7, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingaan sa pagbahayag ng Panginoon mula sa langit, kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nagningas na apoy. Gusto kong bigyan ng diin ang talatang ito para sa atin lahat at para sa iyo, nakikinig sa aking harapan ngayon. Kayong mga pinighati. Tayo po ay napipighati sa sanlibutan ito at nakaranas ng iba't ibang mga suliranin, mga pagsubok sa sanlibutan. At sa tingin natin, wala na tayong kapahingaan. Wala nang katapusan ng ating mga paghihirap. Subalit, nag-alok ng Panginoon ng kapahingaan na walang hanggang kapahingaan. Sabi niya, kayo mga pinighati ay bigyan namin ng kapahingaan. Kailan ito? Kailan maranasan ng isang tao ang tunay na kapahingaan? Sabi ito, sa pagpahayag ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa mga naghintay, ito'y kapanapanabik na pangyari. Sapagkat maranasan nila ang isang kapahingaang walang hanggan. Kailan? Sa pagpahayag ng Panginoong Hesukristo mula sa langit, kasama ang mga anghel. Sa ating pag-aaral kanina, gaano karami ang anghel na kasama ni Kristo sa kanyang pagdating? Lahat ng mga anghel sa langit, kasama niya. Kaya nga po, bibigyan niya ng kapahingaan ng lahat nagpapagal, nagsasakripisyo, subalit ibinigay nila ang kanyang buhay sa pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paghihintay. Sila ay nagkaroon ng kapaghihatian, pagsubok at mga kagulumihan sa sanlibutan ito. Subalit ang pangako ng Panginoon, bibigyan sila ng Panginoon ng kapahingaan. Sa pagparito ng Panginoon kasama ang kanyang laksa-laksang mga anghel, milyon-milyong mga anghel, mula sa langit, kasama ang mga anghel na kanyang kapangyarihan nagniningas na apoy. Alam niyo mga kapatid, itong apoy na ito po yung tutupok sa masama. Anong gagawin ng Panginoon sa mga makasalanan na hindi ibinigay ang sarili sa Panginoon? Niyumurak sa kanyang gobyerno, no? Anong gagawin sa mga taong masasama? Ito po, no? Sa verse 8, na maghiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsatiliman ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Mayroon pong katapusan ang habag ng Panginoon. At kapag natapos na yun, ano ang kasunod? Paghihiganti. Mayroon pong paghihiganti ang gagawin ng Diyos sa mga tao na hindi nakinig sa pabalita ng kaligtasan. No? Paghihiganti po ito. No? Sino ang una niyang gagantihan sa hindi nagsikilala sa Diyos? Sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos at ang pininiwalaan ng sarili lamang. Hindi kinikilala ang Diyos na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Na siya dapat ay karapat-dapat paglingkuran at sambahin.
Ito ang gagantihan ng Panginoon. At marami pa. May mga tao ngayon na hindi talaga naniniwalang mayroong Diyos. Sila lang po ay kasamang gagantihan ng Panginoon. At sino pa? At sa kanila na hindi nagsitalima ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Itong mga taong ito na nakarinig ng pabalita ng kaligtasan, nagkaroon sila ng pagkataon na maranasan ang katotohanan sa pagpagitan ng pakinig ng salita ng Panginoon. Ikaw at ako ngayon. Subalit, hindi mo si tinalima ang panawagan ng kaligtasan, ang mabuting balita, ang Ebanghelyo ng Panginoon, kasama rin sa paghiganti ng Panginoon. Nagkaroon na siya ng pagkataon na makilalang katotohanan. Subalit, hindi niya ito pinamuhay sa pamagitan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kasama siyang gagantihan ng Panginoon. At ano ang gagawin? Na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kalutian ng kanyang pagparito. Mararanasan ang isang kaparusahan mula sa Panginoon sa mga taong yumurak at tumalikod sa Kanya. Yan po mga kapatid. So, ito. Anong gagawin sa kanila ng Panginoon? At kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamagitan ng kanyang pagpahayag ng kanyang paparito ay lilipunin. Lahat ng masama ay lilipulin ng Panginoon. Mababasa po natin sa 2 Tesalonica 2:8. Ang mga tampalasan, pag sinabing tampalasan, masuwayin. Tampalasang bata ka. Matigas ang ulo. Matigas ang puso. Lahat ng tampalasan, sumuway sa Panginoon. Maranasan nila ang paghiganti ng Panginoon. At sila ay anong gagawin sa kanilang Panginoon? Papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig. At sa pamagitan ng kanyang pagpahayag, ng kanyang pagparito, sa kanyang second coming, sa kanyang muling pagbalik, anong gagawin? Ay lilipulin. Gaano karaming mapapatay ng Panginoon sa mga araw na iyon? Hindi ko po naisulat. So basahin niya po sa Jeremiah 25, verse 33. At sa mga araw na iyon, ang mapapatay ng Panginoon sa mga araw na iyon ay magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila hindi tataghuyan o titipunin o ililibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Sa araw na iyon. Gaano karami ang mapatay ng Panginoon mula sa kabilang dulong lupa at sa kabilang dulong lupa. Sila ay hindi titipunin o pagtataguyan man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Kung tayo po ay nagkaroon ng kamag-anak na pumanaw sa buhay, ay bibigyan natin ng magandang paglibing o kalagayan ng libingan. Subalit, pag dumating ang Panginoon, lahat ng nangamatay ay magiging dumi sila sa ibabaw ng lupa. Wala na pong iiyak doon para pagluksaan. Mamamatay sila. Bakit? Tulad natin pinag-aralan kanina, magkaroon ng napakalakas na lindol, magkaroon ng napakalakas na bagyo, at mayroon din pong apoy. Yan po ang paghihiganti ng Panginoon sa mga hindi nakinig sa kanyang pabalita ng kaligtasan. May panahon pa, mga kapatid, mga kaibigan ko, na dapat nating paghandaan ang pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Katotohanan po ito, mga kapatid ko. Hindi po ito na kathang-isip ang ating pinag-aaralan. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan? Sa sanlibutan ito, mayroon pong dalawang grupo. Ang isa po ay mawawasak. Ang isa po ay maliligtas. Kaya nga po sabi ng Lucas 17:36, mapasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ang isang lalaki, isang grupong lalaki ay mawawasak. Ang isang grupong lalaki
ay mawasak. Dalawang grupo ang mararatnan ni Kristo na buhay ng mga tao sa libutan ito. Masama at mabuti. Ayan. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, at kung paano ang mangyari sa araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ba ang nangyari sa panahon ni Noe? Sa panahon ni Noe, ilan lamang po yung naligtas? 8 lamang. At ang napahamak ay lubhang karamihan. Kaya nga po, dalawang grupo ang maratnan ni Kristo sa kanyang pagdating. Ang isa'y maliligtas, ang isa'y mawawasak. Sa panahon ni Lot, ganon din ang pagdating ng Panginoon. Gayon din naman kung paano ang mangyari sa panahon ni Lot. Sa panahon ni Lot, sinunog ng Panginoon, pinaulunan ang Gomora at Sodoma. Subalit, iniligtas ng mga anghel si Lot. Nagbigay ang Panginoon sa magitan ng anghel ang instruction na sinasabi, kapag kayo ay tatakas, tuloy-tuloy lang ang inyong pagtakas. Huwag po kayong lilingon. Ano po ang nangyari nung lumingon ang asawa ni Lot? Ito po ay nagiging haliging asin. Mga kapatid ko, mga kaibigan, kung titignan natin ang pangyayaring ito, makikita natin ang kalagayan ng asawa ni Lot. Hindi po siya nakarating sa kaligtasan at hindi rin po siya nasunog doon sa Gomora, Sodoma. Siya po ay nasa kalagitnaan. Natutupad po ang sinabi ni Jesus Christ na walang makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Ang isa'y kaputan, ang isa'y hamakin. Walang makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Nakikita natin na itong asawa ni Lot ay namumuhay sa karangyaan ng kasaganahan sa lugar ng Ehipto. Kaya po, ang kanyang puso ay naroon sa kayamanan, sa sanlibutan. Ganon din tayo mga kapatid. Tayo ay nagsasabing naniniwala tayo sa Diyos, subalit ang ating buhay ay ginugugol natin sa mga bagay sa sanlibutang ito. At nakakalimutan natin ang pag-prepare, ang pagpapatibay, ang papatatag sa paglilingkod sa Panginoon sa magitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Mag-ingat po tayo mga kapatid, baka maging katulad tayo sa pangyayari na nangyari sa asawa ni Lot, na nagumon ang kanyang puso sa mga bagay sa sanlibutan at hindi niya ibinigay ang kanyang puso sa Panginoon. Kung paano sa mga araw ni Lot, ganoon din ang pangyari sa araw ng pagdating ng Panginoon ng tao. Ang isa'y mawawasak, ang isa'y maliligtas. Bawat grupo na maranas, bawat isa sa atin sa sanlibutang ito ay mayroong grupo na makikita na sasalubong sa Panginoon. Ang isa'y maliligtas, ang isa'y mawasak. Dalawang grupo ang maratnan ng Panginoon sa sanlibutang itong buhay. Masama at mabuti. Ang masama ay mawawasak, ang mabuti ay maliligtas. So, yan mga kapatid ko. Ngayon, may importante pa ba sa iyo para hindi maghanda sa pagdating ng Panginoon? Ang pagdating ni Jesucristo ay malapit na. At ang kawakasan ng sanlibutan ay malapit na magwawakas. May pumipigil pa ba sa paghanda? Ano bang mga bagay na tingin mo mas importante sa buhay mo? Na itong mga bagay na ito ay hindi ka makapaghanda sa pagdating ng Panginoon. May mas importante pa ba sa paghanda ng pagdating ng Panginoon? Ang pinaka-importanting paghandaan na dapat nating gagawin sa ating buhay ay ang paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Ikaw at ako ngayon ay nakakita ng mga bagay sa ating kapaligiran na tayo po ay nasa huling yugto ng kasaysayan. At ang mga kalamidad, kagutom, kawakasan ng sanlibutan ay nakikita natin ngayon. Gira, labanan, digmaan ay nakikita natin. At itong mga pangyayaring ito
ay nagpapakita na tayo po ay nasa huling yugto ng kasaysayan. At ang sanlibutan ay darating ito sa pagkawasak. No? Makikita mo ang mga bundok at guguho sa malalayo pagdating ni Kristo. Lahat ng mga bundok na ito ay mapapatag. Subalit, sa mga taong naghihintay sa Kanya, sa mga taong nananabik sa Kanyang pagdating, lahat ng ulo ay titingala at titignan ang pagdating ng Panginoon. Gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, sa Mateo 24 verse 29, unti-unting lilitaw ang anak ng tao. Makikita ang anak ng tao paparito. At ang lahat ng ulo ay titingala sa langit at makikita ang kalultian ng Panginoon. Kung ikaw ay naghanda, kung tayo ay naghanda sa pagdating ng Panginoon, isa tayo na sasalubong sa Panginoon at mananabik sa Kanyang pagdating. Ako po ay naniniwala na ang buong sanlibutan ay titingala para tignan ang pagdating ng Panginoon. Nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Ang lahat ng anghel ay magguguhit sa kalagitnaan ng mga alapaap ng kalangitan. Yan po mga kapatid. At ano ang gagawin ng Diyos sa mga maliligtas? Anong gagawin? Ikaw at ako mga kapatid, may gagawin ang Diyos sa atin. Sa mga naghihintay at inihanda ang kanilang sarili sa pagdating ng Panginoon, nakasama niya ang kanyang laksa-laksang anghel na sa kanyang kalultian, na makikita ng lahat ng tao ang kalultiang ito, ang gagawin ng Diyos sa mga maliligtas. Sila po ay babaguhin ng Panginoon. At ang lahat ng maliligtas ay bibihisan ng Panginoon ng walang kamatayan. Dito po magaganap ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ibibigay na po ng Panginoon sa sangkatauhan ang pinangako niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pagdating ng Panginoon, ang mga patay na sa libingan ay bubuhayin at yung buhay na titira na matuwid ay babaguhin. Sabi dito, sa muling pagkabuhay, ang lahat na maligtas ay babaguhin ng Panginoon. Muling tayo ay mababago. Sabi dito, babaguhin ang ating katawan. Sa unang Korinto 15 verse 51 hanggang 53. Sabi dito, makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, at sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog, at ang mga patay ay mga babuhay na walang pagkasira, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan ito may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at ito may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sabi ni Apostol Pablo sa sulat ng banal na kasulatan, makinig kayo sa isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamatay. Sa pagdating ng Panginoon, hindi lahat ay makaranas ng kamatayan. Subalit, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Babaguhin ang ating pagkatao. Bibihisan tayo ng tinatawag na immortal body, walang kamatayan. Walang kamatayang kung ano man ang ating nakikita sa ating mga mukha ngayon, sa lahat ng naghihintay sa Kanya, lahat ng naniwala sa Kanya, at siya naratang dumating ng Panginoon, babaguhin. Lahat ng maligtas ay babaguhin. Yung ating mga mukha ngayon na kumukulubot, ang ating mga mata na nalalabo, ang ating mga kutis na nasisira dahil sa bunga ng kasalanan, ay babaguhin. At kung lahat ng mga taong mayroong kamatayan, ay bibihisan ng walang kamatayan. Kaya nga sabi ito, sa isang saglit, sa isang kislap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. So ang tanong, kailan maganap ang pagbabagong ito? At kailan mabubuhay ang mga patay? Sa huling pagtunog ng trompeta. Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin.
Ayan. Tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may pagkasira. Itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Kung ang pagkasira ay mabihisan na ng walang pagkasira at ang kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, mararanasan ng tao ang tinatawag na katawang walang kamatayan. Yan po mga kapatid ko ang katotohanan. Ngayon, ang tanong, anong ang inyong katawan ang bibihis sa mga maliligtas? Excited po ba kayong malaman ito? Anong anyong katawan? Basahin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:20-21. Sabi dito, sapagkat ang ating pagkapamayan o citizenship ay nasa langit. Gusto kong sabihin sa inyo kapatid, ang sulat ni Apostol Pablo ay nagbigay sa akin ng isang kasiyahan. Dahil po ang aking pong tahanan ay napakaliit lamang po. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, ang tunay daw nating pagkamamayan ay nasa langit. Ang tunay nating tirahan ay nasa langit. Kung mayroon man tayong pamumuhay sa libutang ito po ay temporal lamang po mga kapatid. At ang tunay nating pagkamamayan ay nasa langit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, mula naman roon ay hinihintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Mula sa langit, ating hinihintay ang ating tagapagligtas, ang second coming ng ating Panginoong Kristo. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Tingnan mo. Anong anyong katawan ang ibibihis sa mga taong maliligtas? Sabi dito, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan, babaguhin ang ating hamak na katawan. Itong may kamatayan, itong may kasiraan ay babaguhin. At saan tayo itatulad? Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Katulad ng katawan ni Kristo. Kung makikita natin ang katawang ipinako sa cross at inilibing sa libingan at muling nabuhay sa ikatlong araw, at yung katawang yon na nabihisan na walang kamatayan, na mayroong kaluwalhatian ni Kristo sa kanyang pagdating, ganon ding katawan ang ibibihis sa mga maliligtas. Katulad ng katawan ni Kristo, katulad ng pagbangon ni Kristo sa libingan na wala ng kasiraan at wala ng kamatayan, at ganon ding katawan ang ibibigay sa lahat ng maliligtas. At tinatawag po ito na walang kamatayan. Maghatid sa buhay na walang hanggan. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipalalim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya nga po, babaguhin ang katawan natin, at ang katawang ibibigay ay maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga sabi ni Juan, 1 Juan 3:2, mga minamahal, ngayon nga'y mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Sabi ni Juan, ngayon, mga minamahal ko, tayo anak ng Diyos. Subalit, hindi pa nahayag. Hindi pa mahayag kung maging ano tayo. Mahayag. At ako'y naniniwala, balang araw, mahayag yan. Kung ano maging katulad, maging ano tayo. Pero sabi niya, subalit, nalalaman natin na kung siya'y mahayag. Alam natin na siya'y mahayag. Gustong ipaalam ni Apostol Juan na, subalit, nalalaman natin. Ngayon, nalaman mo na. Ito po ang mangyayari. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Tingnan nyo. Kung si Kristo ay walang kamatayan, ang lahat ng maligtas ay magiging katulad niya. Kung si Kristo ay binihisan ng kaluwalhatian, ganoon din ang maligtas ay bibihisan ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya nga, mayaman sa kaluwalhatian si Kristo. Tayo ay maging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikitang bilang siya. Makikita mo, masasaksihan mo ang Diyos. At lahat, ako'y naniniwala mga kapatid, na ang taong makasalanan, ang taong masama, ay hindi
makakatingin sa kanyang kalutian. Hindi magkamit ng katulad ng kanyang kalutian. At ang lahat ng mga ligtas ay maging katulad ng kanyang kalutian. Sapagkat makikita nila bilang siya. So, yan po ang katotohanan na ating pinag-aralan ngayon, na ang lahat ng maliligtas ay babaguhin ng Panginoon at bibihisan sila ng walang kamatayang katawan. Immortal body. Huh? So, saan sila dadalhin ng Panginoon? Sa kanyang pagdating. Sasalubong sila at dadalhin sila ng Panginoon sa langit. Aabayan sila ng mga anghel. Huh? Kaya nga sabi ng Panginoon, bago tayo papasok doon sa paraiso o kahariang inihanda ng Diyos na nasa langit, ito po ang kanyang bibigkasin sa pagbukas niya sa pintuan para papasok ang lahat na maliligtas. Ito ang kanyang babanggitin. Pagkatapos ay sasabihin ng hari. Sino ba yung hari natin? Walang iba ang ating Panginoon. At sasabihin ng hari sa mga kanyang kanan, halik kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo. Mula ng pagkatatag ng sanlibutan. Ang kahariang inihanda ng Panginoon ay prepare na. Mula pa nang itatag ang sanlibutan. Nakalaan na ito sa mga maliligtas. At para kanino ito? Para sa mga taong pinagpapala ng Panginoon. Sa mga taong naghihintay sa Kanya, na naglilingkod sa Kanya. Halik kayo, sabi niya. Welcome! Ito ang kahariang ipinangako ng aking Ama. Manahin ninyo ngayon. Manahin ninyo ang kahariang ito na hinanda para sa inyo. Mula pa ng pagtatag na sanlibutan. Pangako po ng Panginoon yan. Bago niya bigkasin sa panahong iyan, gusto ko ikaw at ako ay naroon kasama sa pagmana ng kahariang inihanda ng Diyos. Ikaw at ako ay sabihin ni Kristo, ikaw ang tagapagmana nito. Halika, tanggapin mo itong kahariang ito. Kaya nga po, ipinangapangaral ni Kristo, sabi niya, magsimpalataya kayo sa Diyos at sa kanyang ebanghelyo. Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Malapit na, mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon. At ang lahat ng maliligtas ay dadalhin ng Diyos doon sa kanyang kaharian. At ang kaharian niya ay hindi magwawakas. Ngayon, kasama ka ba sa maliligtas? Tanong po, handa ka ba sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Gusto mo bang siya'y dumating na? Itong tatlong katanungan ay dapat nating isabuhay sa ating buhay. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Ang gusto ng Panginoon, maging handa tayo sa kanyang pagdating. Sabi niya, may pumipigil ba sa iyo sa pagiging handa sa pagdating ni Kristo? Ano ang mga bagay na pumipigil sa atin para paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon Kristo? Ito bang nagugol tayo sa buhay para mabuhay lang sa sanlibutan ito? At kinakalimutan natin na manampalataya at maglingkod sa Panginoon? Ang pagpapayaman sa sanlibutan ito, makamit ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito at kalimutan ang paghanda sa Panginoon. Ito ba yung mga bagay na pumipigil sa atin, na tingin natin mahirap iwan? Mga kapatid ko, isuko natin sa Panginoon ang ating buhay at hayaan natin ang mga pangarap natin sa sanlibutan at ang pangarapin natin ay ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Ang gusto ng Panginoon sa kanyang pagdating, maghanda tayo. Paghandaan ang pagdating ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang kanyang pagdating ay malapit na. Kaya nga sabi niya, gusto kong maging handa ka. Sabi niya sa Revelation 22 verse 12, narito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala
at ang aking gantimpala ay nasa aking kamay, upang gantihan ang bawat isa ayon sa ating mga gawa. Ang ating bang ginawa ay may kinalaman sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa paghintay sa ating Kanya. Kung ating mga gawa ba ay may kinalaman sa sarili nating kagustuhan, mga kapatid ko, isa lang ang gagawin natin. Ang gawin natin, paghandaan ang pagdating ng Panginoon. At tiyak, ikaw at ako, sa Kanyang pangako, dala niya ang gantimpala para sa atin. Sa oras na ito, dito po natapos ang ating pag-aaral. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakila naming Diyos, maraming salamat po na inihayag mo sa amin ang katotohanan ito tungkol sa iyong pagdating. Nakita namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. At itong katotohanan ito, O Diyos, ay naghatid sa amin upang kami maghanda sa iyong napakalapit na pagdating. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensaheng ito at higit sa lahat, ang nakikinig nito. Na ito, Panginoon, ay maghatid sa bawat isa sa amin sa buhay na walang hanggan. Salamat, O Diyos, na inihayag mo sa amin ang nakita namin, Panginoon, ang mga pandarayang lumilitaw sa sanlibutan na ginagawa ng iyong kaaway upang dayain, lokohin ang mga tao. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito na aming tinanggap ngayon. Ito po'y aming pinasalamatan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.